Sandali lang po mga kalihim. Binabati ko po si Ma'am Shini ng belated happy birthday. Nagpapabati rin po si AJ Rivera, Princess, Randy, Edna, Manilyn, Cherry, Marin Raylin, Johans Mia, Jessril, at lastly po kay Ma'am Michael. Yun lang po, simulan na po natin ang kwento. Magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng listener ng Itim na Lihim. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Claire. 23 anyos na po ako. Matagal na namin tagpuan ng best friend ko na si Bea ang lumang basketball court sa likod ng subdivision namin. Wala pong masyadong tao doon. Tahimik at malamig ang hangin, lalo na kapag gabi. Doon kami nagkwekwentuhan tungkol sa problema namin sa trabaho, love life at personal na bagay. Parang secret safe place na po namin yon. Isang gabi, around 10:30 PM, nag-away kami ni Mama. Kaya naisip ko na maglakad-lakad sa court para makalanghap ng sariwang hangin. Madilim na po ng mga oras na yon, Sir Ren. Pero sanay naman po ako sa lugar. Naupo ko sa simento na bleachers at nag-scroll ng phone ko habang nilalanghap ang malamig na hangin. Maya-maya pa, napansin ko na may lalaking nakatayo malapit sa puno ng nara sa gilid ng court. Nakasuot po siya ng hoodie at nakatayo lang siya roon. Hindi po gumagalaw, parang nakatitig lang sa akin. Napansin ko na sobrang creepy ng aura niya, na parang matagal niya na akong pinapanood bago ko po siya napansin. Nagalangan na po ako noon. Tumayo ako at naglakad palayo. Paglakad ko po ng ilang metro, may narinig po akong yabag sa likod ko. Nung bumilis po ako ng lakad, bumilis din siya. Napalingon ako at doon ko nakita siya, Sir Ren. May hawak po siyang ice pick. Matulis yon at makintab ang dulo, nakitang-kita sa ilaw ng poste. Parang nag-atrasan yung dugo ko ng mga oras na yon. Tumakbo po ko noon. Narinig ko yung yabag niya sa likod ko na bumibilis din. "Claire, hintay!" Sigaw niya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ng pangalan ko. Doon mas lalong lumakas ang takot ko. Tumakbo ako ng mabilis sa madilim na daan. Tumalon ako sa maliit na bakod at dumaan sa makipot na iskinita. Pero naririnig ko pa rin siyang humahabol na parang sobrang lapit na niya. Sa sobrang takot ko, nadapa ko. Naramdaman ko yung hapdi ng tuhod ko. Nang lumingon ako pabalik, nakita ko siyang tumatakbo palapit. Hawak pa rin ang ice pick at yung mukha niya, sobrang galit na galit. Sa huling sandali nun, Sir Ren, nakarating ako sa main road. May nakita po akong tricycle at sumakay agad ako. Habang nasa tricycle ako, paulit-ulit akong napapalingon sa likod. Wala na po siya, pero hindi pa rin po ako mapakali. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ako, nag-open ako ng Facebook. Sa local group chat ng subdivision, may nakapost na balita. Isang lalaki raw ang natagpuang patay sa abandoned basketball court sa likod ng pastry. Sinaksak daw sa leeg gamit ang ice pick. At wala raw nakakita sa sospek. Nanlamig ako sa nakita ko. Kasi yung lugar na sinasabi nila ay eksaktong lugar kung nasaan ko nakita yung lalaki kagabi. Mula po nun, hindi na ako bumalik sa court na yon. Kahit mas malapit pa yun sa bahay namin. Kapag kailangan kong dumaan sa kalsada malapit doon, binibilisan ko na lang po ang lakad ko at hindi na ako lumilingon. Matagal na po ako nakikinig sa inyo, Sir Ren. Bale, first time ko po magbabahagi sa inyo ng kwento. Pasensya na po kung medyo magulo yung kwento ko at hindi po masyadong maintindihan. Ikaw na po sana ang mag-ayos ng kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ram. 29 anyos.
Matagal na kaming break ng kasintahan ko na tawagin na lang po natin sa pangalang Ann. Pero minsan, hindi ko mapigilang balikan ng mga alaala namin. Isa sa mga paborito naming lugar ay yung open field malapit sa Laguna de Bay. Doon kami nagkikita noon, nag-uusap hanggang madaling araw at nag-i-stargazing. Isang gabi, naisipan kong balikan yon. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro, para maisara na talaga yung chapter na yun sa buhay ko. Gabi na po ako nang makarating doon. Wala nang masyadong tao. Madilim na ng mga oras na yon. Tahimik at malamig ang hangin mula sa lawa. Naglakad ako papalapit sa dating pwesto namin. May puno pa rin doon na inukitan namin ng initials namin doon. Habang papalapit ako, may nakita akong dalawang tao sa malayo. Isang lalaki na nakatutok yung baril sa biktima. Yung biktima naman, nakaupo sa damuhan at nanginginig na parang basang sisiw. Nagtago ako sa likod ng puno at pinanood sila sa malayo. Hindi ko alam kung bakit hindi ako tumakbo agad. Boss, please, kunin mo na yung pera at cellphone ko. Umiiyak na sabi ng lalaki. May anak po ko. 2 buwan pa lang. Maawa ka naman po. Huwag mo po akong papatayin. Tahimik lang yung lalaking may hawak ng baril. Parang wala po siyang emosyon. Tapos bigla niya pong sinabi sa malamig na boses, Sorry pare. Wala akong choice eh. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw sa katahimikan ng gabi. Bumagsak ang lalaki sa damuhan. Napansin ko na hindi gumagalaw ang biktima at nakita kong umaagos na ang dugo nito sa lupa. Nanlamig ako ng mga oras na yon. Parang hindi ako makahinga, Sir Ren. Parang tumigil din po ang oras. Sa sobrang takot ko, hindi ko napigilan ang sarili ko. At tumakbo ko palayo. Naririnig yung yabag ko sa damo kasi sobrang tahimik ng mga oras na yon. Maya-maya pa, narinig kong sumigaw yung suspect. Sino yan? Hindi na ako lumingon. Tumakbo na lang ako ng mabilis hanggat kaya ng mga binti ko. Tumalon ako sa bakod. Tumakbo ako sa madilim na daan. At hindi tumigil hanggang makarating ako sa main road. Sumakay po ako sa unang tricycle na nakita ko. Sa buong biyahe ko pa uwi, nanginginig yung mga kamay ko. Kinabukasan, binasa ko ang balita. May nahanap na bangkay sa open field malapit sa Laguna de Bay. Binaril po siya sa ulo. Wala pong CCTV sa lugar at wala ding nakakita. Natakot po ako ng sobra. Alam kong dapat na tumistigo ako. Pero wala po akong lakas ng loob. Naisip ko na baka hanapin ako ng suspect. Na baka maalala niya ang itsura ko at balikan pa ako. Ilang araw ang lumipas. Nagpaalam ako sa trabaho at umuwi ng probinsya sa Tarlac. Sinabi ko sa pamilya ko na gusto ko lang magpahinga. Pero hindi ko na po sinabi yung totoong nangyari. Hanggang ngayon, hindi na ako bumalik sa Laguna. Kamusta po, Sir Ren? Napapansin ko na napapadalang po yung pag-upload ninyo. Pero naiintindihan ko naman po kung bakit. By the way, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Ray. Pero may kikwento po ako sa inyo. Wala na po akong pamilya. Mag-isa na lang ako. Wala akong matitirahan. Walang trabaho at gutom. Kaya nung inaya ako ng isang kakilala ko na maging pusher, pumayag agad ako. Hindi po dahil gusto ko. Ginawa ko na lang para may makain ako araw-araw. Bale, may specific na tagpuan kami noon. Isang lumang abandoned warehouse na malapit sa Pier sa Tondo. Madilim po doon. Mabaho po ang tubig dahil sa basura. At puno ng butas ang dingding. Doon po ako nagbebenta tuwing hating gabi, Sir Ren. Medyo confidential po itong mga ikikwento ko. Kilala na ako ng mga suki ko. Maayos naman po ang takbo ng bentahan sa una. May pera na ako para sa pagkain at upa. Pero isang gabi, nagbago ang lahat.
Habang nasa loob ako ng warehouse at naghihintay ng customer, biglang may narinig akong yabag sa labas. Tumigil ako. Hawak ko pa rin ang maliit na supot ng bawal na gamot. "Ray!" Tawag ng isang boses mula sa dilim. Mahina po yun pero malinaw kong narinig. Hindi ko na po nilingon. Sa halip, mabilis kong itinago ang gamit at tumakbo palabas ng kabilang exit. Habang tumatakbo, parang naririnig ko po yung tibok ng puso ko na mas malakas pa sa yabag ng paa ko. Kinabukasan, kumalat po ang balita sa kalye. Nahuli po si Totoy, isa sa mga kasamahan ko na kilala sa pangalan sa lugar namin. Nagkaroon daw ng malaking operasyon. Marami pong naglista sa kanya. Buti na lang, hindi niya kami kinanta. Pero alam ko sa sarili ko na delikado na ang sitwasyon ko. Mula noon, naging paranoid na ako. Tuwing papunta ako sa warehouse, parang may sumusunod sa akin. Isang gabi, habang naghihintay ako ng customer, may biglang lumitaw na anino sa dulo ng hallway. Isang lalaki. Nakasombrero po siya, tahimik at nakatitig lang sa akin. Unti-unti siyang naglakad papalapit. May napansin po kung sumilip sa butas ng bubong. Nakita ko po yung hawak niya. Isang itak. Sa sobrang takot ko, tumakbo ko. "Ray, hintay. Saan ka pupunta?" Sigaw niya. Hindi ako lumingon. Tumalon ako sa bakod. Tumakbo ko sa makipot na eskinita at sumakay ng tricycle na nanginginig pa ang katawan sa takot. Pagkatapos noon, doon ko na po itinigil ang lahat. Tinapon ko na po lahat ng kontak ko. Binurakaw ang lahat ng ebidensya at tumilis na ako sa tundo. Umuwi na po ako sa probinsya. Naganap po ako ng matinong hanap buhay. Ngayon, may maliit na po akong tricycle na inuupahan at naghahanap buhay ng matino. Okay na po ako sa buhay ko. Tahimik na po. Hindi na rin po ako nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot at hindi na rin po ako nag-aalala. Alam ko na hindi pa dito natatapos ang kwento ko. Kasi sa mundo namin, kapag nakapasok ka, mahirap na talagang makalabas ng buo. Kaya hanggang ngayon, hindi ko sasabihin kahit sino kung nasaan ako. At hindi ko na babalikan ng dating tagpuan ko sa Tondo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Seth. Noong 2013, 19 anyos pa lang ako at second year college. Panahon na, uso pa ang long distance relationship. Halos 1 taon na kami nag-uusap ni Ken online. Sweet po siya, maalaga at laging nandyan kapag kailangan ko ng kausap. Kaya nung sinabi niya na gusto niya makipagkita, pumayag agad ako. Nagkita kami sa isang malaking mall sa Quezon City. Kinabahan ako ng sobra noong araw na yon. Pero nung nagkita kami, parang nawala po lahat ng kaba ko. Magaan po kasi siya kausap, gentleman at sweet. Bale, naglakad-lakad po kami. Kumain sa food court at nagkwentuhan ng matagal. Nung mga oras na yon, parang kilala ko na talaga siya. Pero habang tumatagal, paulit-ulit niyang binabanggit na gusto niya may mangyari sa amin. Tumanggi po ako ng ilang beses. Sabi ko, bata pa ako at mahigpit ang mga magulang ko. At sinabi ko rin na hindi pa ako handa sa mga ganong bagay. Pero sa huli, pinagbigyan ko siya sa simpleng yakap at talik lang. Dinala niya po ako sa isang tahimik na lugar sa lumang wing ng mall. Isang abandoned corridor po yon, na papunta sa dating sinihan, na sarado na ngayon. Madilim po doon, malamig at halos walang dumadaang tao. Noong una, nagyakapan lang po kami. Tahimik po kami noon. Ramdam ko po yung init ng katawan niya. Pero unti-unting nagbabago yung kilos ng hawak niya. Kung saan-saan po napupunta yung kamay niya. Hanggang sa pababa na po sa baywang ko. At mas lalong bumababa po yun, Sir Ren. Doon na po ako hindi naging komportable. "Ken, tama na please.
Sabi ko habang marahang itinulak siya. Hindi po siya tumigil. Mas lalo pong humigpit yung yakap niya. Bigla niya po akong hinawakan sa leeg gamit ang isang kamay at itinulak ako ng malakas sa pader. Hindi ako makahinga ng mga oras na yon. Parang nanigas po yung katawan ko sa takot. Ken, bitawan mo ko. Mabulong kong sabi na nanginginig ang boses ko. Hindi po siya nakinig. Mas lalong lumakas po yung paghinga niya ng malapit sa tainga ko. Yung isa niyang kamay, humawak po yun sa katawan ko. Sinubukan ko pong itulak siya pero sobrang lakas niya. Parang hindi na siya yung sweet na Ken na nakausap ko online. Sa sobrang takot ko, parang bumagal po ang oras. Naririnig ko lang po mabilis na tibok ng puso ko at ang mahinang ungol niya. Sinubukan kong sumigaw, pero yung kamay niya na nasa leeg ko, sobrang higpit nun. Unti-unti ako doon nawawala ng lakas. Sa mga oras na yon, may nakapako sa dingding. May nahawakan akong malaking piraso ng bato mula sa sirang pader. Hindi na ako nag-isip ng mga oras na yon. Buong lakas na binuhat ko yon at tinamaan ko siya sa ulo ng malakas. Napatigil po siya, Sir Ren. Napahawak po siya sa ulo at napaatras. May tumulo po na dugo sa ulo niya, papunta po sa muka. Hindi ko na po hinintay na makabawi siya. Tumakbo ko ng mabilis sa madilim na koridor. Naririnig ko po yung yabag niya sa likod ko. Sep, bumalik ka dito. Sigaw niya. Hindi ako lumingon. Tumakbo lang ako hanggang makarating ako sa main area ng mall. Hindi ko na alam kung sumusunod pa ba siya. Diretso po akong lumabas ng mall at sumakay ng unang jeep na nakita ko. Pagkatapos noon, agad ko siyang hiniwalayan. Binlock ko po siya sa lahat ng account niya. Hindi na ako sumagot kahit nagmamakaawa siya. Hindi ko rin sinabi sa mga magulang ko ang nangyari. Natakot po kasi ako sa maaaring mangyari nun, Sir Ren. Ngayon, 12 years na po ang nakalipas. May asawa na ako at 2 anak. Maayos na rin po ang buhay namin. May natutunan po ako sa pangyayaring yon, na hindi lahat ng nakikilala sa online ay pwedeng pagkatiwalaan kahit matagal mo na siyang nakakausap.